Para sa mga probinsyanong katulad ko, this is how it feels like or how it looks like na magmotor dito sa Metro Manila. Ito yung ano yun, no? Sikat na linya sa Facebook. Ayan, dito rin tayo, tambay rin tayo ng McDo dati. Tapos panay iced coffee. Yun lang ang ginagawa natin. Ganda. Oh, napakahaba ng vlog na to. Sarap nung hangin ng lamig. Tapos ang cool nito. Woo! Hello, what's up guys? It's Casual Riding TV. Back with another vlog. And today, nasa Manila tayo guys. So kasi wala tayong sariling motor, kaya hinaram ko yun sa kapatid ko. Vespa din to, S125. And obviously kailangan niya ng matinding pagmamahal. Tagal na siyang hindi ginagamit, grabe. Ganda pa naman, no? Oh, mukhang kailangan natin pa car wash. Yes, so it's gonna be our first time to ride motorcycle here in Manila. So wala tayong experience sa pagdadrive dito sa lugar na to, and I just thought na magandang practice to na maano tayo, no, ma-introduce tayo kung paano ba magmotor dito sa Metro Manila. Alright, so samahan nyo ako mag-ride guys. Petex na ride lang siguro tayo kasi hindi natin alam yung panahon. Pero I don't know, originally I was planning to go to Rizal sana, or somewhere Antipolo, yung mga ganun, yung may mga view ba para sulit. Pero matagal pa naman ako dito, hindi kailangan magmadali. Let's go, I'm so excited. Pero hopefully okay lang ang lahat. At medyo rush hour tayo lumabas, dapat kanina pa ako umalis eh. Sana hindi tayo mahuli or something. So actually pwede nating pwede nating gawing topic is yung review ng motor na to, Vespa S125. Para sa mga interested at mga nagbabalak na magkaroon ng Vespa, ito kasi yung pinaka entry level nya. Next is yung ganun sa atin, yung Sprint at Primavera. So yeah, siguro gawin natin yon. Bigay tayo ng konting review or feedback about this motorcycle. One thing I noticed right away is yung kung gaano siya kagaan compared sa compared sa Sprint kay Figo. Mas magaan to. Tsaka one more na napansin natin is mas mababa siya kasi nafa-flat foot ko to eh. Yung si Figo hirap, kailangan kong umusog sa harapan para ma-flat foot ko siya. Eto hindi. So nagda-drive naman tayo dito sa Manila, pero meron talaga akong worries nung umpisa na sabi ko parang hindi ko kaya magmotor dito. Mainly because of traffic rules. Lalo yung mga napapanood ko sa Facebook, yung mga nahuhuli dahil nasa bike lane. So na-overthink ko na kailangan ba nasa motorcycle lane lang ako, kailangan bawal ba akong ganito, ganyan. Mas ang dami natin naiisip. Pero ganun talaga eh. Hindi natin ma-overcome yung yung hesitations or yung fear natin kung hindi natin susubukan, di ba? Alright. Eto na, the moment of truth. Para sa mga probinsyanong katulad ko, this is how it feels like or how it looks like na magmotor dito sa Metro Manila. At mararanasan na natin ang EDSA for the first time.
Woo! Kailangan lang natin maging defensive rider, no? Maging alerto sa kapaligiran. We will be safe. And we're on EDSA right now. Nasa EDSA na tayo. Nasa EDSA na tayo. Di pa tayo linya. Pag nagdadrive ako, lagi ako nandito sa third lane para safe. Kasi hindi ko alam yung mga bigla nagiging bus lane or bigla nagiging U-turn lane. So dito lang ako lagi sa third lane. Pero sobrang gaan na ni bago ako kasi ang bigat ni Figo eh. Unti-unti nawawala yung kaba. Grabe, sobrang dumi oh. Hindi ko lang mapapacar wash ba ako or ano? Kasi baka maulanan lang din eh. Ito yung ano yun, no? Sikat na linya sa Facebook. Yung green na line na yan. Yan yung bicycle lane eh, di ba? Parang feeling ko normal na dinadaanan siya. And I want to pass on the right side as well, pero tatakot ako. Ayoko mahuli. Pero seriously, no, parang ang hirap din kasi talagang i-solve yung traffic dito sa EDSA na ganyan. Kasi kung hindi gagawin ng mga motor yan, may stuck lang din sila sa traffic. So dagdag lang din sa mga sasakyan na naiipit sa EDSA. At hindi rin naman talaga ganun kalaki ang mga kalsada dito para maglagay ng exclusive lane. Although I understand na kawawa ang mga siklista kapag alam mo yun, nakipagsabayan sila sa linya na to, or kapag nadisgrasya sila dyan, kaya kailangan may may bike lane. Pero yun nga, sinasabi ko lang is kailangan na mas matinding pag-aaral pa talaga kung paano mariresolbahan yung issue ng traffic dito. I'm not gonna lie, natitempa kong dumaan talaga dyan sa bicycle lane na yan kasi nga dahil dito. Pero I'm choosing not to kasi ayoko magkaroon ng aberya o ayoko magkaroon ng problema since hindi nga tayo taga rito. Pero mga okay naman, MMDA yun, no? Hindi naman sila sinisita. Baka pwede naman dun. Baka depende din talaga sa ano yan, sa sitwasyon ng traffic, no? So far so good, guys. The more I ride, the more na nawawala yung ano natin, no? Yung pagkailang natin. So nagiging komportable tayo. Pero aware pa naman ako, kasi yung certain level ng yung comfortability na yun yung mahirap minsan eh. Pag masyado kang komportable, nawawala ka sa nawawala ka sa focus. So okay pa naman, focus pa naman tayo. Tapos meron tayong lilikuan dito pa kaliwa eh, papunta ng Eastwood. Papunta tayo Antipolo. Kinikilig. Okay, so naka-signal light sila, so that means pwedeng lumiko dito, no? Tama yung naaalala natin, papunta ng Eastwood dun. And kung papunta Eastwood dun, papunta din Antipolo dun, no? Let's try. Naman talaga kasi tayong pupuntahan today. Wag lang siguro tayo paggabi ng sobra. Alright, so tumigil lang tayo sandali, kasi kailangan ko ng i-mount yung cellphone ko. Pero ito, papunta na tayo ng Eastwood. Iikot lang ako nun, tapos punta tayo ng Antipolo. So ito na yung S125 guys. I don't know kung nakikita pa sa camera, pero yan, may mga scratches siya. Tapos merong konting dent kasi dito. Tumumba to eh, bumagsak daw. So ayan, medyo kailangan talaga ng linis kasi sobrang dumi. Hindi siya ginagamit ng kuya ko. So yan, nakapulinis siya na muffler. Actually gusto kong kunin tong muffler na to. Gusto kong hingin sa kanya. Sabi ko mag-stock na lang siya kasi hindi naman niya ginagamit yung motor. So as you can see, wala talaga siya masyadong pinagkaiba sa
Sa Sprint, maliban sa obviously yung makina kasi 125cc to, and then si Sprint is 150 tsaka wala tong ABS. So mostly yun lang talaga. Pero still, pati yung ano niyan, bakal din yan, same as other Vespas. Oh my god, I'm back. Sobrang tagal ko din dito guys, sobrang tagal ko tumira dito. Siguro mga 6-7 years din akong tumira dito. Oh man. So nagwo-work tayo dati guys diyan sa may ano, sa may Convergys. I mean Convergys and then naging Concentrics. Tapos ayun yung building namin. Yung malaking building sa entrance ng Eastwood. Eastwood City. I'm back Eastwood. Naku, pasok ka tayo, may shift tayo ng 7. Paskong Pasko na dito. Nabago ba mga rules dito? Hindi natin sigurado. Meron ng ibang daanan, mga one way, mga ganun. Hindi natin sure. Oh my god, this is gonna be a long vlog. Daming highlights ng vlog ko na to. Nako, yun pala yung dapat pinuntahan ko. Mali tayo, mali. Dapat doon ang punta natin eh. Oh man, this is exactly how I remember it. Pero may mga nadagdag syempre. Try natin mag stop dito. Picturean lang natin yung motor. Okay, so gusto ko talaga mag-ikot, pero problema kasi is gagabihin tayo, may lakad pa tayo, so hindi na muna siguro. Ikot na lang tayo pag ganun para makabalik tayo papuntang Antipolo. Pero grabe, naaalala ko talaga to. Diyan kami nag-yossi break dati, pero kasi ngayon bawal na mag-yossi, no? So kapag may mga lunch break tayo sa office, diyan kami kumakain sa KFC. Walang kamatayang hot shots, tapos sandamakmak na gravy. Wala pang Kenny Rogers noon, pero may yellow cab na ng mga time na yun. Uy, ano yung nasa kabila? Yan, hindi ko rin alam yan kung ano yung nasa kabila. Hindi ko naabutan yan. Alright, let's go. Ayan, dito rin tayo, tambay rin tayo ng McDo dati. Tapos panay iced coffee. Yun lang ang ginagawa natin. Ang cool, nakakatawa. So many memories. Ayan na, maambon na. Hanap tayong pwesto kung saan pwede mag picture. Mas maganda-ganda. Mega World. Sorry. Now let's go to Antips. Grabe yung traffic dito. Sana hindi naman ako mali ng iniisip na daanan, kasi alam ko dito talaga. Nakalimutan ko maglagay ng ano sa Waze eh. Pero sa naalala ko dito talaga daanan. Kasi pag nagbabike ako, dito kami dumadaan. Or maybe not. Wala. Antipolo. Papunta ng ano to, ng ayun, Marcos Highway. So dito nakakapag-bike ako dito dati. Tapos napunta na rin natin yung SM na yan. Hindi ko lang maalala kung anong klaseng SM yan. SM Marikina yata, kasi alam ko SM Masinag is dun pa. So medyo familiar pa rin tayo sa lugar na to. Kaya ang lakas ng loob kong magpunta, kasi nga medyo familiar naman tayo. Problema lang talaga is hindi pa naman ako talaga marunong magmotor kasi dito sa Manila. Kaya ganun.
So punta tayo ng Antipolo ngayon. Wow, grabe talaga yung mga ano, bibilis no? Ang ganda. Oh, napakahaba ng vlog na to. Eto, puntahan natin yung sikat na Shell. Yung meet up place ng mga nagra-ride pa Marilake. Alright. Kaya may mga nakilala pa tayo dito sandali oh. Sige sir, thank you. Kwentuhan natin. Gulat sila eh. Sabi ko taga Subic ako. Sabi ko, ang ginagawa mo dito sir? Na-shock eh. Alright, let's go. So this is an hour ride. Parang long ride na yung datingan ah. Grabe, I'm so proud of myself. Oh my god, hindi ko alam na ano, or hindi ko akalain na ganito lang din. Same lang din siya kung paano ako magmotor sa ibang lugar. So ayun. Siguro mag-vlog na lang ulit tayo later at baka madaubat na tayo, no? Ayan guys, paakit na tayo na Antipolo. Sarap nung hangin ng lamig. Ano yun, no? Nakaka good vibes. So papunta tayo sa may Binangonan Rizal, somewhere basta cafe. Sarap pala magmotor talaga dito. Lalo. So hindi ko na alam kung nasang part na tayo ng Antipolo, pero Antipolo na to guys. Napakaganda ng kalsada. Alam mo yun, hindi siya nakakatakot. Mas nakakatakot pa mag-ride sa Zambales kaysa dito eh. Ang liwanag eh oh. Tapos may mga reflector ay sa kalsada. Okay, so hindi ko sure kung anong lugar na to, no? Sumusunod lang ako kay Waze. Pero ang ganda guys oh. Parang Session Road vibe. Tapos may simbahan doon. Cool. Angas. Sumulong Park. So akala ko naliligaw na tayo guys. Meron tayong pinasok na parang subdivision. Tapos ang cool nito oh. Sobrang dilim nga lang no. Buti mayroong sasakyan sa likod natin na lakas ng ilaw. Oh my god, bakit parang ang layo-layo na itong kopyahan na to? Paano ba niya nakita to? Okay. So ito na yung Coffee Rush. Ito na yung motorcycle parking. Mukhang maganda. Mukhang tambayan. Ang cool. Alright guys, let's go home. Grabe, inabot na tayo. Uy, mali yung orasan dito. Dito 11 o'clock pa lang. Late ng 1 and a half. 12:20 na guys.
Grabing tambay na yung nangyari. Kaya uuwi na tayo. Lumamig na yung makina. Hello guys, we're back. Pauwi na tayo nito. So para makatipid ako ng battery, yung kasama ko sabi ko siya na yung mauna. Susundan ko na lang since alam niya naman yung way. Sabi ko hatid niya ako hanggang Robinsons Antipolo. So yeah, sinusundan natin siya. Naririnig ba yung tambutso ko? Paano kaya tunog ng pulini kapag sa sprint, no? Okay, so ngayon nandito na tayo sa Antipolo. Ito yung Robinsons Antipolo guys. Laki, no? Actually yun nandoon. Ito hindi ko alam kung Robinsons pa din to. Pero yeah, pauwi na tayo. Ooh, damn. CX-25R bro. Like I said earlier, mas feeling safe pa ako na magmotor dito kaysa sa Zambales kasi ang liwanag ng kalsada. Tingnan natin yung experience sa EDSA later, no? Alright guys, I'm back. Nasa Aurora Boulevard na tayo, Cubao. Yan yung gateway, oh. So yeah, mukhang okay naman. Na-enjoy naman natin ang pagmamotor dito sa Manila. And then Wednesday, medyo possible na umakyat tayo ng Tanay. Sa Tanay naman tayo nun. And then Thursday, somewhere Marikina lang kasi mimit ko yung mga ka-office ko before. Masasanay tayo ng todo-todo. And sa EDSA na tayo ngayon. Baka mag-stop ako somewhere to drink water. Ako'y nauuhaw. So nagkaroon ng detour dito sa may SM North. Ayan, o. So yeah, dire-diretso na pauwi to guys. Nothing much to see and say. Pagod na rin tayo, medyo mababa na yung energy. But I wanna thank you guys for watching this vlog, sa pagsama sa munting gala natin dito sa Manila at pagiging parte ng first time ko magmotor dito sa Metro Manila. So thank you guys, thank you for watching. And again, if you're new to my channel, please do like and subscribe. See you on my next vlog. Bye, ride safe and always stay safe. Casual riding in Manila. Bye.